mainit na balita ngayong tanghali. Marahas na dispersal sa rally sa US Embassy noong October 19, sinimulan ng imbestigahan ng House Committee on Human Rights. 2017 proposed national budget raratipikahan na ngayong araw matapos makapasa sa bicameral conference ng Kamara. Pangulong Rodrigo Duterte aalis ng bansa ngayong araw para bumisita sa Cambodia. Pakikipagkita sa Filipino community, una sa kanyang schedule ng kanyang state visit. Pangulong Duterte binalaan ang mga pulis at sundalo na masasangkot sa mga pagpatay sa mga inosenteng sibilyan. Polisiya na naglilimita sa bilang ng security aid ng mga politiko muling ipatutupad. Mahigit 300 inmates sa isang municipal jail sa Cavite na tulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At premiere night ng pinakaabangang advocacy film na Isang Araw Lang, ikatlong yugto, mamayang gabi na. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Giginto, Bulacan kagabi. May report si Nestor Torres. Kitang-kita sa kuha sa CCTV sa barangay ang pagsalpok ng motorsiklo sa nakaparadang dump truck sa MacArthur Highway sa tuktukan Giginto, Bulacan pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang biktima na si Aldrin Fernandez, 23 anyos, residente ng barangay Karuhatan, Valenzuela City. Ginawa ko, tawag po ako sa UNTV Rescue. Mabilis naman po nakatugon yung UNTV Rescue at nakuha kagad yung na-aksidente. Ngayon po, nung ako nandito na sa barangay, haka-haka ng mga tao na sabi na hit and run daw yung tao. Ngayon po sabi ko, nangyari ako ba sa may CCTV? Sabi po nila, oo. Kaya ang ginawa ko po, nireview ko. Ayun po, nakita po namin na siya pala ang bumanggado sa puwitan ng truck na nakahinto. Agad dilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang malaking hiwa sa ulo at bibig, posibleng bali sa binti ni Fernandez, at saka isinugod sa Bulacan Medical Center sa Malolos. Samantala, nauna rito ay nirespondihan rin ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at van sa barangay Ilang-Ilang sa bayan pa rin ng Giginto, Bulacan. Nagtamo ng hiwa at pamamaga ng kanang hita at mga gasgas sa katawan ang rider na si Arnel Bolivar. Matapos bigyan ng first aid ay inetid na si Bolivar sa Bulacan Medical Center. Malaki yung pagpapasalamat ko sa inyo dahil na-rescue nyo kaagad yung anak ko. At natulungan nyo kaagad at sa madali kayong nakaano kaagad sa anak ko, naka-rescue kaagad sa anak ko. Maraming salamat. Nangako naman ang driver ng van na sasagutin ang pagpapagamot sa ospital ng biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sinimulan ng imbestigahan ng House Committee on Human Rights ang marahas na dispersal rally sa United States Embassy noong October 19. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Nel? Floor, pinagpapatuloy ngayon ng House Committee on Human Rights ang investigasyon kaugnay na nangyaring marahas na dispersal ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga nagpoprotesta sa harap ng United States Embassy noong October 19. Dumalo ngayon sa pagdinig sina Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso, ang tumatayo noon na District Deputy Director for Operations ng Manila Police District, at si PO3 Franklin Co, ang driver ng mobile na nakasagasa sa mga protester. Base sa inilahad na resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG, alas 10:30 noong October 19 na makita ang mga protester sa southbound ng Rojas Boulevard na tinatayang nasa hanggang 1,500 protester. Ayon kay CIDG Police Senior Superintendent Belly Tamayo, nasa 60 pulis ang nakaantabay noon sa first line of defense at 25 naman ang nasa US Embassy. Bandang alas 12 ng tanghali, dumating si Senior Superintendent Pedroso. Ayon kay Pedroso, dumating siya sa programa ng mga protester upang mai-assess ang sitwasyon, at dito niya nakita ang kalagayan ng mga police women na mga may sugatan at patuloy ang vandalism sa embahada. Dito na anya siya nagrekomenda sa ground commander na si Police Superintendent Albert Barot na dapat ma-disperse na ang mga nagpoprotesta.
Nilaw niya sa pagdinig na hindi ito utos kundi rekomendasyon lamang. Ngunit ayon naman kay Barot, wala rin siyang iniutos na dispersal. Ang usapin anya na ito tungkol sa kung sino ang nag-utos ng dispersal na nagresulta ng pagkasugat ng ilang protester ay iniimbestigahan na ng CIDG. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, layo ng investigasyon na maikonsidera ng komite ang pag-amyenda sa ilang provisyon ng Batas Pambansa 880 o tungkol sa public assembly. Flor? Nel Maribohok, nagulat mula sa House of Representatives. Nag-leave of absence na ang dalawang Bureau of Immigration Assistant Commissioners na dawit sa umano'y extortion sa Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Pansamantalang nag-leave sa kanilang opisina ang dalawang opisyal ng Bureau of Immigration na inaakusahan ng extortion o pangingikil ng 50 million pesos sa Chinese gaming tycoon na si Jack Lam. Nakipagpulong muna kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sina BI Assistant Commissioners Al Argusino at Michael Robles kahapon ng umaga bago sila kusang nag-leave sa pwesto. Epektibo kahapon ang leave of absence ng dalawa at magtatagal ito sa loob ng 30 araw. Ito ay upang malaya umanong maimbestigahan ng NBI ang akusasyon laban sa We kanila. are tendering our leave of absence of 30 days, effective immediately. So by tomorrow, we'll be making our press statement as to what actually transpired in this case. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na pinaiimbestigahan niya sa NBI ang umano'y talamak na panunuhol sa mga opisyal ng immigration upang mapalaya ang mahigit 1,300 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Dati na ring ibinunyag ni Aguirre na tinangkas siyang suhulan ni Jack Lam sa pamamagitan ni retired Police General Wally Sombero nang makipagkita siya rito sa isang hotel sa Taguig City. Nitong Sabado, ibinunyag naman ng kolumnistang si Ramon Tulfo na tumanggap umano ng 50 million pesos ang dalawang opisyal ng immigration kapalit ng pagpapalaya sa 600 Chinese na kabilang sa mga inaresto sa Fontana Casino. Naglabas na rin ng direktiba si Immigration Commissioner Jaime Morente at pinagpapaliwanag ang dalawang opisyal sa mga alegasyon sa kanila sa loob ng 24 na oras. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. 14 na suspect ang sasampahan ng kaso kaugnay ng madugong Davao City bombing noong September 2. Narito ang report ni Victor Cosare. Batay sa 16 na pahinang desisyon, nakakita ng sapat na basehan ang Davao City Prosecutor's Office upang sampahan ng kaso sa korte ang 14 na individual kaugnay ng September 2 Davao City night market bombing. Kabilang sa mga mahaharap sa kasong multiple murder at multiple attempted murder sina Abubakar Zulkifli, TJ Makabalang, Wendell Facturan, Musali Mustafa, Datu Masla Sema, Abu Hadid Dilanggalin, Jesse Vincent Original, Zach Haron Lopez, Pendatum Koy Mahurom, Kokoy, Abu Khalid, Abu Sulaiman, Jackson Usi at Ausam Mama Sapano. Bukod dito, sasampahan din ng kasong terorismo ang mga sospek dahil sa paglabag sa Human Security Act of 2007 na may parusang 40 taong pagkakakulong. Our office, this is the first time that we will be indicting individuals under the Human Security Act. Isa sa pinagbatayan sa desisyon ang extrajudicial confession ng dalawa sa mga akusado na umaming nagkaroon ng sabwatan para isagawa ang pambobomba sa layuning bawasan ng pamahalaan ang puwersa ng militar na nakikipaglaban sa Abu Sayyaf sa Basilan. Hindi naman kasama sa mga kakasuhan sina Boy Shenin Candiil, Joab Balikas, Abrar, Abu Shuhada, Daniel Abu Utman at Jing Pagayaw dahil sa kawalan ng sapat na basehan. And it will be raffled to a particular court, and the judge assigned to that court will now assess the evidences submitted by the complainant, and if the judge or the court will find probable cause, then he will issue the particular warrants of arrest because there are 2 cases. 6 sa mga pinakakasuhan ang nasa kustodiya na ng mga otoridad matapos mahuli sa Cotabato dahil sa iligal na pagdadala ng baril. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis at sundalo na masasangkot sa summary execution o pagpatay sa mga inosenteng sibilyan dahil sa tumataas na bilang ng drug-related killings na nagaganap sa bansa. May report si Rosa Licos.
Matapos ipangakong haharapin din ng pamahalaan ang suliranin sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng anti-drug war, nagbabala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tauhan ng pulisya at militar na masasangkot sa mga katulad na pagpatay, lalo na sa mga inosenteng sibilyan. I repeat, yung nakatali, yung unbendedness, nakatali sa likod. Would it make you a better policeman or a soldier? At saka pag ginawa nila yan, gano'n, baka siya ang babarilin ko. Man, if you keep on killing people, tapos it becomes a popular notion na gano'n, huwag mong gawin yan. Kasi, especially if papalusot ka na, ito sir, Jack po sir to. Sabi ko, I've been mayor for 23 years. Do not, talagang iritang kita. Babarilin talaga kita. Huwag mong gawin sa akin yan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang pagbibigay ng parangal sa The Outstanding Filipino Awardees para sa taong 2016 sa Malacanang kagabi. Kamakailan, sinabi ni Senador Leila de Lima na si Pangulong Duterte ay isang murderer o mamamatay tao. Iba't ibang grupo na rin ang tumutuligsa sa Administrasyong Duterte dahil sa tumataas na bilang ng drug-related killings sa bansa. Subalit giit ng Pangulo na hindi siya mamamatay tao, lalo na't patuloy pa rin siyang nananampalataya sa mailalang ng buhay. I am not a killer. I do not relish or enjoy a Filipino sprawled there with all the blood and glory. You know, every time I decide on things to buy guns and bullets and everything, there's always in my mind that these things will be used against the Philippines. Gayunman, wala pa ring balak si Pangulong Duterte na itigil ang kanyang mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga at maging sa katiwalian sa pamahalaan. Pero yung problema ko ngayon sa droga, pati corruption, I will hit hard. Kung mauna mo tayo sa droga, God help me, but I cannot. We were discussing it. Yung ako ng... Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinahayag ni Pangulong Duterte kahapon ang muling pagpapatupad ng Alunan Doctrine o ang paglimita sa security aid ng isang politiko. Layunin nito na mabawasan ang pagbuo ng mga private armies at paglaganap ng loose firearms sa bansa. Narito ang report ni Aga Kaakbay. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang Alunan Doctrine. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang pagbibigay pagkilala sa 10 outstanding young men and women of 2016 sa Malacanang kahapon. But I would like to announce, nandito na rin tayo, take this opportunity that I'm going back to the Alunan Doctrine. 2 or more armed guards is, more than 2 rather, is a private army. Yan lang. Then, dalawa na yan. Ang Alunan Doctrine ay pinakilala ni dating Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan III na nanungkulan sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Layo nitong limitahan lamang sa 2 ang bodyguard ng mga politiko upang maiwasan ang pagtatatag ng private army at paglaganap ng loose firearms. Ipinaliwanag ng punong ehekutibo ang dahilan kung bakit nais niyang ipatupad ang naturang doktrina. Yeah, remember that at the early days of my presidency, I fired almost 9 police generals and so many mayors. Tinanggalan ko ng mga bodyguard because sila yung maging warlords na distraught around. Pati yung mga military sundalo nag-iwas. Si mayor yan. Nanindigan ng Pangulo sapat na ang 2 security aid upang magtanggol sa bawat politiko. If the 2 bodyguards cannot save you, then that is your destiny in this world. You will have to die sometime. Do it earlier. It will spare the country of headache and maybe we can produce better citizens. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa iba pang balita, iapela ng Office of the Ombudsman sa Korte Suprema ang na-dismiss na kaso ni dating Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Ojokjok Bolante kaugnay ng fertilizer fund scam. Narito ang report ni Monokson.
Dinismiss ng Sandigan Bayan ang 723 million plunder case laban kay dating Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bulante na nasangkot sa multi-million peso fertilizer fund scam. Ayon sa Sandigan Bayan 2nd Division, nabigo ang prosekusyon na makapaglabas ng mga ebidensya laban kay Bulante at hindi rin umano nito ginamit ang ibinigay na pagkakataon upang baguhin ang case information. Dismayado naman ang mga kongresista sa resolusyon ng Anti-Graft Court. Siguro talagang it's a sad day doon sa anti-corruption campaign natin dahil alam naman natin ito ang isa sa pinakamalaking corruption case that rocked the Arroyo administration before. Ako po'y malungkot dyan dahil kung maalala nyo, hinabol ko po yan si Jokjok Bulante at linabanan ko yung kanyang petition for asylum. Hindi naman bibitawan ng ombudsman ang kaso at susubukan nilang iapila ito sa Korte Suprema sakaling tanggapin ang kanilang motion for reconsideration. We feel that there's ground for it. Otherwise, it would be an exercise in futility if we believe that the risks or the chances of going up is not so long. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Ililipat sa Mindanao ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga opisyal at kawani na sangkot sa mga katiwalian sa loob ng ahensya. May report si Joan Nano. Tinukoy ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra III ang LTFRB National Capital Region Office sa pangunguna ng Regional Director nito na si Rodolfo Hausian bilang isa sa mga tanggapan kung saan laganap umano ang mga iligal na transaksyon. Kasunod na rin ito ng pagkakadiskubre sa loob ng ahensya ng isang ghost database at iba pang maanumalyang transaksyon na kinasasangkutan ng ilang opisyal. Sinasabing naglalaman ang naturang ghost database ng mga hindi otorisadong pagpoproseso ng transport franchises. There should be only one database for each NCR or central office. NCR has 2 databases. So may ghost database and meron yung formal database. And what is unique here is that they also have 2 routes to the database. So hindi mo alam sino gumagamit or nag-access ng database. This results to corruption for a fee. Ipinakita rin sa media ng LTFRB ang kopya ng ilang maanumalyang transaksyong idinulog sa kanila. Kabilang na dito ang umano'y paghingi ng 4 na NCR officials ng 280,000 pesos kapalit ng pagpaparehistro ng isang prangkisa sa kabila ng inilabas na franchise application moratorium noong 2009. Nakita rin sa inspeksyon ng board members ang mga questionabling dokumento sa NCR office na nakalagay sa mismong pantry ng tanggapan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Chairman Martin Delgra na magsasagawa sila ng malalimang investigasyon sa issue at papananagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot dito. Ipinagpao na rin ng opisyal sa publiko na posibleng maapektuhan nito ang operasyon sa nasabing opisina kasabay ng pagtiyak na gagawin nila ang lahat upang maresolba ang problema. Kung hihina man ang konti ang serbisyo doon dahil nagtatanggal kami ng mga tao, as mentioned earlier, yung mga key officials na sangkot dito, maraming bakante sa Mindanao, kaya pinasa namin sa Mindanao yung mga tao na yan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Unang makikipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Filipino community sa kanyang state visit sa Cambodia. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Biyahe na patungong Cambodia para sa isang state visit mamayang hapon si Pangulong Rodrigo Duterte. At unang-una sa kanyang gagawin ay ang pakikipagpulong sa Filipino community doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 5,000 ang mga overseas Filipino workers sa Cambodia. Samantala, makikipagkita rin si Pangulong Duterte sa Cambodian King Norodom Sihamoni at may bilateral meeting kay Prime Minister Hun Sen. May mga inaasahan ding cultural at tourism cooperation na pipirmahan sa pagitan ng Cambodia at Pilipinas. Matapos ang 2 araw na state visit sa Cambodia, agad naman na magtutungo ang Philippine delegation sa Singapore para sa 2 araw din state visit doon. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang.
Pasado na sa House Bicameral Conference Committee ang mahigit sa 3 trilyong pisong proposed 2017 national budget. Mula sa Pasay City may report si Joyce Balancio live. Go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Mamayang hapon nga ay iraratipikan na ng Kongreso ang 3.35 trillion budget ng bansa para sa susunod na taon. Ito ay matapos maipasa na kanina sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso ang 2017 proposed national budget. Ayon kay Senator Loren Legarda, na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, maituturing niyang social inclusive ang naipasang budget dahil malaking bahagi ng pondo ay ilalaan para sa social services. Sinabi niya kanina, Flor, na meron silang pondong inilagay para sa libreng patubig para sa mga magsasaka. Dinagdagan rin nila ang pondo ng PhilHealth para masakop na rin sa kanilang serbisyo ang informal sectors at ang mga pinakamaituturing na pinakamahirap sa bansa. Naglagay rin sila ng dagdag pang 8 billion pesos para sa Commission on Higher Education para gawing libre na anya ang matrikula sa mga state universities and colleges. Maging ang pondo ng Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology o PGMP ay dinagdagan rin para tumaas naman ang food allowance na mga peso. Mahigit 8 billion naman, Flor, ang inilaan naman nila sa Department of Health para sa pagpapasweldo ng mga dagdag na doktor sa mga public hospitals, pati na rin ang pagpapatayo ng rehabilitation centers para sa mga drug dependents. Kinlaro naman ni Senator Legarda yung kinwestiyon na 8 billion pesos na kinuha mula sa Autonomous Region of Muslim Mindanao na idinagdag sa pondo ng SHED. Aniya, desisyon ito ng Senado na nirespeto ng Kamara para sa sektor ng edukasyon. Ginarantiya naman ni Legarda na na-address na nila yung issue ng umanay nakitang lump sum sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Aniya, naka-sub-allotment na ito sa mga rehiyon ng bansa at naka-line item o detalyado na sa budget yung eksaktong paglalaanan ng pondo ng departamento. Ayon niya kay Senator Legarda, yung naipasa nilang budget sa BICAM ay bunga ng pagsisipag ng dalawang chambers ng Congress para maging kasangkapan niya ito sa pagbibigay ng mas magandang serbisyo sa mga Pilipino. Kaya naman hinihikayat niya itong mga ahensya at mga departamento, particular na yung nabigyan nila ng malaking allotment na paglaanan sana nila at gamitin nila sa wasto ang budget. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray! Magandang tanghali, Flor, at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, umiiral pa rin itong low pressure area at kanina alas 10 ng umaga ito ay namataan ng pag-asa sa layong yan sa may vicinity ng San Juan, Batangas, at ito ngayon ang nagdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung titingnan natin yung satellite imagery ng pag-asa, yun po ang mga pag-uulap ay nakakonsentrate sa malaking bahagi ng Southern Luzon at dito sa ilang bahagi ng Visayas, particular dito sa may area ng Panay Island. At base naman sa radar ng pag-asa, kung titingnan naman natin yung mga pag-ulang maranasan ay yung Calabarzon ay makakaranas po dyan ng malakas na mga pag-ulan na posible po magdulot ng mga pagbaha at landslide. Yung mga residente po dyan ay mag-ingat dahil nga po posibleng magkaroon ng malakas na mga pag-ulan na yan. Samantala yung ibang area pa ng Southern Luzon, particular Mindoro, Marinduque, Romblon, yung Palawan area, Northern Palawan, at kasama na po yung Bicol area at yung ilang area po dito sa may Isabela at Cagayan dahil naman po ito sa amihan ay meron din pong mahina hanggang sa katamtamang pagulan na maranasan po sa lugar na yan. Dahil pa rin po sa amihan, yung gale warning ng pag-asa po ay nakataas din sa may seaboards ng Northern Luzon. Maaari pong mabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon kaya delikado po na pumulaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Ayon po sa pag-asa, itong low pressure area na ito ay maaaring magtagal pa ng 1 hanggang 2 araw. Kaya ayon sa pag-asa, patuloy tayong makararanas ng mga pagulan dahil lalabas po ito dito sa may area ng Mindoro at maaaring ito'y dito na sa may West Philippine Sea malusaw sa mga susunod na araw. Nating latest sa lagay ng panahon, balik sa Flor. Ray Pelayo, nagulat mula sa UNTV Weather Center. Uumpisahan na sa susunod na taon ang pagpapatupad ng Pag-asa Modernization na makatutulong na malaki sa pagtaya sa lagay ng panahon. Narito ang report ni Ray Pelayo. Target ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na maging mas accurate at mapahaba pa ang mga araw ng pagbibigay ng taya ng panahon.
Ito'y upang mas mapaghandaan ng publiko ang panganib na maaaring idulot ng mga weather system, lalo na ng bagyo. Ayon kay Pag-asa Administrator Vic Malano, posible na ito dahil sa pagpapatupad ng Pag-asa Modernization na uumpisahan sa 2017. Kabilang sa gugulan ng 3 bilyong pisong pondo ang pagtatayo ng mga karagdagang Doppler radar na siyang susukat sa dami ng ulang maaaring ibuhos ng bagyo at iba pang weather systems sa ibang lugar. Improvement also of our numerical weather prediction group na will focus on yung paano natin ma-improve yung ating forecast, particularly sa medyo mahaba-habang period ng forecast, like for example extending 3-day forecast to 5 to 7 days. Magdaragdag din ang mga tauhan ng Pag-asa, lalo na ng mga hydrologist, para sa improvement ng 18 major river basins sa bansa. Katulong ngayon ng Pag-asa ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa isang proyekto na magpapabilis sa pagbibigay ng babala bago bumuha sa isang lugar, lalo na sa mga katabi ng major river basin sa bansa. Pilot areas sa programang ito ang Cagayan de Oro at Tagoloan River Basin sa Mindanao. Noong 2011 ay binaha ang Cagayan de Oro at mga karatig lugar dahil sa pananalasa ng bagyong Sendong. Mas precise na kung kailan bahain, kung anong lugar o anong community na maapektuhan ng baha at kung ano yung level ng pagbabaha. Kasama sa ating programa na makikita natin kung ilang bahay, ilang tao, ilang ano yung structures na maapektuhan. Tinataya ng Pag-asa na sa susunod na taon ay makararanas ang bansa ng mas maraming ulan dahil sa epekto ng La Nina. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpatupad ng big-time price hike ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Tumaas ng 1 peso and 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel ng Petron, Shell, Caltex, Sea Oil at Flying V. 1 peso and 45 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Kaparehong halaga rin ang ipinatupad na price increase sa gasolina at diesel ng Unioil, Phoenix, Eastern at Jetty Petroleum, ngunit wala namang paggalaw sa presyo ng kanilang kerosene. Ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Mahigpit na minomonitor ng Department of Health o DOH ang kalagayan ng 2 buntis na may Zika virus infection na inaasahang magsisilang bago matapos ang kasalukuyang taon. Narito ang report ni Aiko Miguel. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, may kabuo ang 35 kaso na ng Zika virus infection sa Pilipinas. 12 dito ay naitala sa Western Visayas na may pinakamaraming bilang ng mga nagpositibo sa Zika virus. Ang ilan naman ay naitala mula sa Metro Manila, Calabarzon at Central Visayas. 3 sa mga ito ay mga nagdadalang tao. Isa sa mga ito ay mula sa Cebu, isa sa Las Piñas at isa sa Biñan, Laguna. Mahigpit na binabantayan ng DOH ang kanilang kondisyon dahil maituturing na mas mapanganib ang Zika virus sa nagdadalang tao, lalo na't maaring magkaroon ng abnormalities ang mga sanggol na ipanganganak. Ayon sa ilang eksperto, posibleng maging sanhi ng pagkakaroon ng microcephaly sa mga sanggol kapag ang kanilang ina ay nagkaroon ng Zika virus infection habang nagdadalang tao. Ito ay ang kalagayan kung saan hindi normal ang sukat ng ulo ng sanggol, kaya nagkakaroon ng brain underdevelopment. We have to continuously monitor up to 2 years after birth kasi pwedeng ganong kabagal bago mag-develop yung abnormalities. That's why we cannot even tell mothers na pag healthy looking yung baby pag nilabas, that it's already safe to say na okay yung baby nila. Inaasahang manganganak ang 22 taong gulang na Zika victim na nasa Cebu sa Enero. Ang teenager naman sa Las Piñas ay bago matapos ang taon manganganak. You can detect kung merong malformation sa baby even during pregnancy. That's number 1. Hindi ito ma-detect during pregnancy ultrasound. Pag nanganak sila, we're going to measure the head circumference. The doctors will perform a physical examination and look for abnormalities associated with Zika.
Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Hindi na seselyuhan ang mga baril ng mga pulis kaunay nagpagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Directorate for Operations Chief Superintendent Camilo Cascolan, direktiba ito ni PNP Chief Ronald De La Rosa upang ipakita na disiplinado at mapagkakatiwalaan ang mga pulis. Sa mga nakaraang pagpapalit ng taon ay nilalagyan ng selyo ang baril ng pulisya upang maiwasan ang indiscriminate firing na ikinasawi na ng marami. Sa iba pang balita, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa mga panganib na maaring idulot ng paputok pati na ang mga dapat gawin upang maiwasan ang food poisoning at sobrang pagkain ngayong holiday season. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nakatutok ngayon ang Department of Health sa mga lugar sa bansa kaugnay ng kampanya sa pagbabawal na paggamit ng mga paputok. Ayon kay Assistant Secretary Eric Tayag, bukod sa physical injuries, marami rin itong sakit na maaaring idulot sa publiko. If you're using pyrotechnics, ang danger naman nun ay sa pollution it creates. May inhale kayo mga fine particles, okay? Smaller than the diameter ng hair. So it goes straight into your lungs. Then it will cause respiratory ailments. Bagaman hindi pa nalalagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order para sa implementasyon ng nationwide firecracker ban, may itatalaga ng firecracker zone ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang disgrasya. It doesn't prevent firecracker injuries, but it will drastically eliminate yung mga naiitsahan, yung bystanders, kasi meron ng designated So you just cannot throw away those firecrackers. Hindi rin anya dapat nang gumastos para sa pagbili ng mga paputok dahil pwede namang turotot o pampaingay ang gamitin sa pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Bukod sa mga paputok, nagpaalala rin sa publiko ang DOH na mag-ingat sa pagkain, lalo't kabi-kabila ang mga handaan ngayong holiday season. Make sure wag kayong magluluto ng sobra-sobra. Yung pagbigat ng timbang natin, chances are happen during the holidays. Paalala ng DOH, ihiwalay ang mga luto sa hilaw na pagkain. Tiyaking lutong-luto ang mga putahe. Ilagay ang pagkain sa tamang food temperature at gumamit ng malinis na sangkap at tubig. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Na-turnover na sa Indonesian Authority ang 2 Indonesian nationals na pinalaya ng Abu Sayyaf kahapon matapos ang may 6 na buwang pagkakabihag sa kanila. At mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Magandang tanghali sa iyo, Dante. Yes, Wyla, magandang tanghali. Na-turnover na nga ng AFP Western Mindanao Command ang 2 Indonesian nationals na nakalaya sa kamay ng mga bandidong Abu Sayyaf kahapon. Kinilala ang mga ito na sina Muhammad Nasser at Robin Peter, nakabilang sa 7 crew ng TB Charles boat. Dinukot ang mga ito ng ASD sa Simisa Sulu noong June 22 ng kasalukuyang taon, habang ang kanilang 5 pang kasamahan ay una ng nakalaya kamakailan. Pinangunahan ni Westmencom Deputy Commander Brigadier General Jose Cabanban ang turnover na tinanggap naman sa pamamagitan ni Pak Wiba ng Indonesian Embassy Protocol Officer at iba pang police attaché ng Indonesia. Nagpasalamat ang Indonesian Authority sa AFP at Philippine Government dahil sa hakbang na ginagawa nito upang makalaya hindi lamang ang kanilang mga kababayan. Pagkatapos nito ay agad namang dadalhin ang mga kidnap victims sa Indonesia. Ayon sa AFP, ang paglaya ng 2 ay bunga ng kanilang patuloy na mas pinaigting na ofensiba kontra sa bandidong grupo. Sa ngayon ay may 23 hawak na bihag pa ang mga ASG, kabilang narito ang 18 dayuhan na karamihan ay Vietnamese at 5 Pilipino. At yan ang latest, balik sa Wyla. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basingan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Wyline, to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
A fire broke out at an upmarket apartment block on the artificial Palm Island in Dubai in the United Arab Emirates on Monday. There were no immediate reports of any casualties in the incident. The Dubai Media Office said on its Twitter account that civil defense teams were battling the blaze, which broke out at the Oceana residential compound on the palm-shaped island. It was the latest in a series of fires to hit tall buildings, including residential compounds and hotels in the Gulf's tourism and business hub over the past 2 years. In August, the fire swept through a 28-story building under construction in the UAE capital, Abu Dhabi, injuring 13 people, including 10 civil defense and other emergency personnel. Meanwhile, in the U.S., a giant sinkhole has formed on a seaside cliff of San Francisco, closing access to a popular beach. The sinkhole is about 15 yards across, leaving a gaping hole in the trail that leads down to the beach in Pacifica. Officials say the sinkhole appeared over the weekend because of large waves called king tides. Officials cannot say whether or when the beach would reopen to the public. Goodwill Ambassador David Beckham lights the Empire State Building blue in honor of the United Nations Children's Fund or UNICEF's 70th anniversary. Clarence Shaughnessy has the details. Iconic athlete David Beckham said that he is very proud to be a UNICEF Goodwill Ambassador as he visits the New York City to celebrate the 70th year of the fundraiser for the organization that works to support and protect the world's most vulnerable children. Beckham took part in UNICEF anniversary celebration as he lighted New York's Empire State Building blue on Monday. The former soccer star was joined by 3 children who have benefited from UNICEF as he flipped the switch on the iconic building. And look it out. Beckham has been a UNICEF Goodwill Ambassador for 11 years and has worked with the organization for 15 years. We're very proud of what we've done, but there's a lot of work still to be done around the world. You know, a child dies every 5 minutes from violence against them around the world. So the great work that's done by UNICEF is pretty incredible, but there's still a lot of work to be done. In February 2015, the father of 4 founded the David Beckham UNICEF Fund in order to raise money and awareness for protecting children from violence. The United Nations Children's Fund or UNICEF began after World War II as a way to help children get back to a normal life. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the top stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, Darlene Basingan. Sinikwat ng Singapore Slammers ang IPTL Trophy matapos na tiklupin ng Indian Aces. Sinimulan ni Carlos Moya ang pagpapadapa sa Aces sa pamamagitan ng 6-4 first set victory kay Mark Philipposes. Sinundan ito ng isa pang panalo ng Slammers player na si Kiki Bernstein kay Kirsten Flipkens 6-3. Ang Indian player na si Sania Mirza ang naglaro sa final game pero hindi nito nakayanan ng serve ni Bernstein. Sa sumunod na 2 doubles matches, wala ding naipanalo kahit na isa. Ang laban ang Aces. Na birthday ng hindi kilalang Australian na si Sam Brazel ang huling butas upang mapanalunan ng Hong Kong Opens ng 1 ilang inches lamang. Samantalang isinagawa naman ng 400. At sa ating mga balita sa mga probinsya, nakapagtapos na sa 7 araw na wellness camp ang unang batch ng mga drug surrendery sa Bacolod City. Bahagi ito ng rehabilitation program ng lokal na pamahalaan para sa mild to moderate affected drug users. Narito ang report ni Lane Moreno. 168 ka mga drug surrenderies ang nakatapos sang 7 kaadlaw nga wellness camp sa headquarters sang Philippine Army sa Camp Major Herona sa Murcia. Ang nainambit nga programa ginpunduhan sang lokal nga gobyerno sang masobra 1 milyon ka piso. Agud ipaidalom sa rehabilitation program ang mga mild to moderate affected drug users. Matyagan ko
anytime daw may makatiro lang sa akon, gulpi, nga way ko kabalo. And then sa pag-abot ko, ang pag-abot din namon, and then naka-start na klase, mga amo naman, mga psycho-spiritual. Dito ko na-realize nga daw, okay na ako, daw kataway na sa akong pamatyagan ko, safe na dito. Ang wellness camp ginalakipan sang leadership training, physical tasks, spiritual activities, counseling kag lectures. Suno kay Police Senior Superintendent William Signoron, dako ang ginbag-o sang mga nagpartisipar sa sulod sang 7 ka adlaw. Kung may mapito report sa mga nag-graduate sa atong mga wellness program, wala sang may na-arrest kita o kung may na-operate kita na nagtapos sa sini nga programa. So ini nakita naton nga daw kasigi-sige na ni ang pagbago, no? Apang padayon man gihapon sila nga igaw monitor sa PDEA, agud masiguro nga hindi na sila magbalik sa pag-usar sang illegal nga droga. Considered yapon na sila na nasa watchlist, no? Kaya from time to time di man naton mambal nga since nag-commit sila there are lots of temptations sa Guamo. Tidra na yan naton ma-gauge ang ilang commitment, no? Kung gaano gid ka kusog ang ilablang pagbato sa temptation kiti pag Sa subong puro mga lalaki lamang ang pwede mag-intra sa 7-day wellness camp. Target naman sa PNP nga buksan ang programa para sa mga babae nga drug dependent sa madason nga tuig. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Inaasahang masisimulan na sa susunod na taon ang planong pagtatayo ng bagong international airport sa Zamboanga City. At narito ang report ni Dante Amento. Antes el fin del 2017 ta esperanza ay principia ya el construcción del nuevo international aeropuerto na ciudad de Zamboanga. Este es para tener solución del grave airport congestion na actualmente aeropuerto na lugar. Just met with the Department of Transportation officials and they relate to me the award has already been made for the feasibility study. Asigon con el gobierno local de Zamboanga, siya acabaya el feasibility study posible el China ay ayuda na construcción del aeropuerto. Tarda ya el plano del ciudad que tiene nuevo aeropuerto pero el primeramente problema con este, el fondo ta alcanza na más de 10,000 millones de pesos. Upon the completion of the feasibility study, the Republic of the Philippines has already identified a possible source for funding for the new airport, and that will be government to government, Republic of the Philippines and China, if the city would agree to it. So, si ay Chene Grande y más bien aeropuerto, ta esperanza ay puede acomodar más mucho international flights entrada na ciudad. Puede también hay hace mucho trabajo para na mga residente y tiene adicional ingreso el ciudad. Actualmente, tiene lang 2 airline company tan biyahe na lugar por causa falta el espacio. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Ipinahayag ng organizers ng 2016 Miss Universe Beauty Pageant sa Enero na hindi nakasama sa mga panel of judges si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Hindi maaaring gawing isa sa mga hurado ng Miss Universe pageant si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Miss Universe Organization President Paula Sugart, hindi nila pinapayagang maging judge ang sino mang opisyal ng host country. Hard on everybody because a government official, they're going to have to be neutral. That was the word. Thank you. So it's very hard, if I think there's a lot of pressure if you're from the host country. You're like, okay, what happened here? So that's a policy that we really have to enforce, unfortunately. But I'm sure everybody will be there. Matatanda ang una ng sinabi ni Department of Tourism Undersecretary Kat De Castro na nais nilang maging isa sa mga hurado si Pangulong Duterte. Samantala, ayon sa DOT, 200 piraso ng VIP tickets na lang ang natitira para sa isasagawang 2016 Miss Universe Pageant Night. Nakareserve na ang maraming ticket para sa mga bisita ng Miss Universe Organization.
Magiging available naman simula sa December 20 ang mga ticket na nagkakahalaga ng mula 8,000 to 50,000 pesos. Ngayong araw ay magtutungo na sa Cebu ang Miss Universe candidates para bumisita sa mga landmark at magbutanding watching at swimming sa Oslob. Bahagi ito ng serye ng mga aktibidad ng mga kandidata bago ang pageants night. Tiniyak naman ng pulisya na nakalatag na ang seguridad para rito. We are confident that the event will be very peaceful. All systems go already. Yeah, all systems go. Sa Cebu rin gaganapin ang swimwear competition ng Miss Universe sa ika-17 ng Enero 2017. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Mamayang gabi na ang Sponsors Night ng isang araw ikatlong yugto sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Samantala mga kasama rin sa advocacy film na ito ang anak ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at batikang aktor na si Ronnie Quizon. May report si Brian Evangelista. Isang araw mahahayag lahat ng bawat paggawa sa harap ng Diyos. Walang may kukubli. Mahigit 3 buwang pinagpuyatan ang star-studded advocacy film na Isang Araw Ikatlong Yugto. Kabilang sa mga huling ginawang eksena ng pelikula, ang anak ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, si Rac de la Rosa, ang gaganap ng nakababatang bato. Bagamat first time ni Rac lumabas sa pelikula, nagustuhan naman niya ang magandang intensyon ni Kuya Daniel sa advocacy film na ito. Pag dapat gwapo kapag kay pa ang murag gusto siya ipalabas sa mga tao ba na ingani gid ang tinod na nahitabo diri sa Pilipinas, wala gi atik, walay tabon. Saksi si Rac sa simpleng buhay at paninindigan ng kanyang ama laban sa katiwalian at kampanya nito laban sa droga. Kaya mensahe niya kay Chief PNP, Dad, kung ano mang pinaglalabanan mo ngayon, tuloy mo yan, 6 years, kaya natin to. Hanggang sa huling luha, hanggang sa huling dugo. Makakaeksena ni Rac ang veteranong direktor at aktor na si Ronnie Quizon, ang panganay na anak ng King of Comedy na si Tito Dolphy. Kaya naman sa papel na gagampanan ni Ronnie, makikita ang pagmamahal at dedikasyon niya sa pag-arte na natutunan niya mula sa kanyang ama. Kuya Daniel, tuloy mo lang yan kasi kailangan talaga natin kailangan manggising ng mga tao. Makita nila natin kung ano yung epekto ng kasamaan para iwasan. Maraming salamat din na naisip mong gawin to. Tinulungan naman ni Ronnie ang gaganap bilang nakababatang Wendell Ramos na first time din lalabas sa pelikula. Actually, si Tito Ronnie Quizon kasi, yung facial expression niya medyo nakakahawa. Kaya ako nangangatog din kasi yung itsura niya talaga, which is bagay na bagay sa role niya, na-intimidate ako. Pero yun din yung parang key ko para mag-excel. Makakasama din sa advocacy film sina superstar Nora Honor, indie film queen Miss Gina Pareño, Jackie Lu Blanco, Ray PJ Abellana, Wendell Ramos, Romel Padilla, Michelle Vito, Marlo Mortel, Jeffrey Santos, Robbie Paking, Bayani Agbayani, Jess Lapid, at may bahay ni Kuya Daniel na si Ate Arlene Razon. Magkahalong comedy, drama, at action-pack ang Isang Araw Ikatlong Yugto sa panulat at direksyon ng mismong leading actor na si Kuya Daniel Razon. Gaganapin sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City ang Sponsors Night ng pelikula na pasisimulan sa isang special concert na kinabibilangan ni Mela, Michael Pangilinan at Lea Patricio. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit sa 300 inmates sa General Mariano Alvarez Municipal Jail sa Cavite ang natulungan ng medical at dental mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Randy Forastero. Inilaraing ng mga inmates sa General Mariano Alvarez Municipal Jail sa Cavite ang kanilang mga sakit tulad ng ubo, sipon, pananakit ng ngipin at hypertension.
Kaya laking tuwa ng mga ito nang bumisita ang UNTV at Members Church of God International sa kulungan at magsagawa ng medical at dental mission. Kadalasan, sir, ang nagiging sakit dito, considering na ang jail ay masikip talaga, maliit. Yang siyempre ubot sipon, tapos nasasamahan niyang mga high blood, tapos meron pa rin yung sakit ng ngipin. Although nagdadaos ang BJMP ng medical dental mission, pero karamihan ng jail dito hindi lahat napupuntahan, kaya ang nahingi kami ng tulong sa mga service provider. Tulad nga nito, ang UNTV ay pinagbigyan kape. Sa halos 350 inmates, umabot sa 306 sa mga ito ang napaglingkuran sa medical at dental check-up, kasama na ang libreng bunot ng ngipin at libreng gamot para sa mga may karamdaman. Kami lubos na nagpapasalamat at naganap itong ganitong medical dental mission. Malaking tulong nga po ito dahil malulunasan po yung mga nararanasan naming mga sakit. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos at sa malaking bagay po na medical mission na ito dahil marami na po dito ang mga walang dalaw at mga may karamdaman po at nabibigyan po ng kaungkulang lunas. Randy Forastero para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.